magandang araw sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na sa mga taga Mindanao. Ako po si Banat Bay at eto na nga, nag-declare na po siyang mga taga Mindanao ng kanilang susunod na Pangulo. Alam mo, grabe overwhelming ang reception ng mga taga Mindanao kay BP Sara Duterte at talaga bagang dineklara na nila na si BP Sara Duterte ang kanilang Pangulo. Sa madaling salita mga kababayan, wala, finish na. Yon. Finish na mga kababayan, tapos na ang usapan. Wala na hong patumpik-tumpik pero yun na nga. Wala na po, tapos na ho mga kababayan. Kaya nga sa mga nanonood sa atin dyan, ako po tayo ho'y magbantay talaga kasi meron mga balita ko sa inyo na tila may mangyayari. Nako, mamaya. Gago! Dahil, nako, meron ako nabalitaan ikikwento ko sa inyo yan, unya-unya. Pero bago yan, tingnan muna natin itong balita na kung saan talagang nagkakagulo ang Mindanao nung dumating si BP Sara Duterte. Yun. Alam mo mga kababayan, huli ko nakita ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung kay Marcos noon, wala Dumaan siya para bagang... Yung mga tao, sino yan? Ganun eh. Kaya alam mo yung mga, di ba, minsan sa mga, kunwari may artistang darating, di ba? Minsan yung mga Pilipino kupal din Hindi naman po lahat. Kunwari may artistang darating, tapos yung iba nagkakagulo, pero may mga iba nonchalant lang sila. Wala sila, NR lang sila para bagang, sino yan? Tapos kausapin pa nila yung katabi nila namamanghado sa dumating na artista, tapos kakausapin nila. Sino yan? Parang, sino yan? Di ko kilala yan. Sino ba yan? Ang dami ko nakikita ganun Pag may mga dumarating na mga baguhang artista. Di ba? May mga ganun Parang ganun yung yung si Marcos, nung nangangampanya, yung mga tao, sino ba yan? Bakit sikat yan? Hindi namin kilala yan. Di ba? Tapos pag binanggit, si Bongbong Marcos yan. Siya pala yun. Tanginang yan. Hindi kilala. Di ba? Ganon yung kay Bongbong Marcos noon. Tapos, darating si BP Sara noon, tatakbong vice president. Tapos doon naghihiyawan ng tao. Mas kilala pa nila si BP Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Alam nyo ba na ngayon lang nakilala si Bongbong Marcos kasi presidente na. So siyempre nakikita-kita na sa telebisyon, nakikita na sa mga bayarang media, di ba? Kitang-kita na siya. Pero ganun pa rin. Gago! Yung mga tao, ganun pa rin ang reaction nila. Parang, okay, yan ba yung presidente natin? Ayop yan. Yan ba yung presidente natin? Bakit ganyan? Pareho na sila ni Llamas maglakad. Nakita niyo lakad ni Llamas? Ganun. Sabi ko nga, ang yabang nito magsalita sa telebisyon. Maglakad siya parang penguin na gumaganon. Bakit lahat sila parang penguin? Ganon din si First Lady, di ba? Parang penguin maglakad. Hindi, kasi maintindihan ko kung si Dada at saka si Jay ganun maglakad. Pero hindi naman sila ganun Pero kasi dahil sa lapad nila, talagang ganun sila maglakad. Maiintindihan ko pa yun. Kasi malapad ka. Di ba? Pero kung payat ka naman, tas ganun ka pa rin maglakad, may problema na hindi pantayan. Diba? Hindi natin alam kung ano dahilan. Lasing lang ba? Sabog ba? O hindi talaga pantay yung sapatos? Malay mo yung sapatos hindi pantay. Malay mo yung sapatos, yung isa nakasapatos, yung isa hindi. Nakasinelas lang. Kaya siguro ganun maglakad. Baka naka-heels. Hindi kaya naka-heels yung isa naka-sinelas. Ang birang buhay oo. Grabe to mga to, no? Hindi, ganun si Marcos pag naglakad parang, saan ba ako pupunta? Ang gulo-gulo
Hindi, baka sabihin ng iba, bakit si Duterte, ganyan din naman Si Duterte po kasi, para sa kaalaman nyo, nadisgrasya po siya. Oo, sa pagmumotor niya, nadisgrasya siya. Tapos, dala na rin ng katandaan yung kanyang kaliwang tenga. Alam nyo, hindi nyo ba nalalaman yan, di ba? Yung vertigo, alam nyo yung vertigo, di ba? Yung vertigo, yung nahihilo ka. Kasi may diferensya yan sa tenga eh. Merong may connection yung tenga sa hilo. Kaya nga 'di ba minsan tumutumba si Pangulong Duterte. Dalawa yan, yung kanyang disgrasya at saka yung kanyang kanang, ewan ko kung kanan o kaliwa. Kaya pag nag-uusap po kami niyan, pumipwesto ko doon sa malakas ang tenga. Tapos sa kabila, dapat sana pipwesto ko doon si Jack. Kasi ang lakas ng bunganga nun eh. Pagkausap mo yun, parang nadidinig na pag kami nagkakainan nun na pag kami tumatambay-tambay sa kapihan. Pag yun, nandun na. Parang lahat ng tao nakikinig na sa kanya kasi lakas ng bunganga nun Jack na yun eh. Pero grabe yun Imaginein mo hindi siya tapos ganun pa kalakas ang bunganga nun, patay. Siguradong naintindihan na ng lahat yung pinag-usapan namin. Buti na lang ganun siya. So, more or less, yung mga tao parang, ano sinasabi? May malakas ang boses dyan Hindi na kayo maintindihan. Okay. So, yung makakaharap lang niya, nakakaintindi, di ba? Buti talaga ganun siya. Blessing yun. Blessing talaga yun. Mantakin mo kunwari, hindi siya ganun. Lahat ng madlang people, alam na sikreto ng Banateros. Ayop yan. Anyway, eto na, tingnan na nga natin, pag-usapan na natin itong kay VP Sara Duterte Kasi grabe talaga. Nagulat ako, sabi ko, eto talaga yung ito yung reception kay Pangulong Duterte noon. Ganito ang mga tao. Panoorin ninyo Grabe, lalong nabuhayan, Nung nagsabi siyang tatakbo akong presidente, di ba? Dapat sana ang reaction, ang kapal naman ng mukha niyan. Para kay Ontiveros. Di ba? Si Ontiveros sinabi niya, option kong tumakbo. walang nagsabing, kaya na. Sarang tungin yung mga tao sabi, kapal ang mukha niyo. Sino ba yung hayop na yan? Bakit siya tatakbo? Ano yan? Sikat ba yan? Kilala ba yan? May nagawa ba yan sa Pilipinas? Naipaliwanag niya na ba yung PhilHealth? Ganun ang mga tanong eto, tanong to ng mga tao Hindi ako. Ako alam ko na nangyari doon sa PhilHealth Pero yun yung mga tanong ng tao, di ba yan yung si PhilHealth? Ay ko, sinong PhilHealth? Noong una, napaisip talaga ako kasi ganun yung sinasabi nila. Hindi ko kagad na-gets. Akala ko, sekretary siya ng PhilHealth. Yung pala, meron siyang nakasangkutan. Di umano, allegedly, na issue doon sa PhilHealth. Kaya yung mga tao, pag nakikita siya, uy, PhilHealth. Kayo huwag kayong ganyan. Huwag nyo naman siyang tatawagin PhilHealth girl. Baka naman mamaya pag nakita nyo yan sa daan, pag nakita ninyo yan sa rally, PhilHealth, ang isigaw ninyo. May music pa kasi makaka-copyright ako Di naman Kayo talaga tanggalin nyo na yung mga music nyo. Grabe Pero Madam BP, ingat po kayo sa lahat ng inyong lakad Grabe Wala na, finish na mga kababayan. Finish na. Kung ikaw, tatakbo sa 2028, nakikita mo to? Ngayon pa lang yan Wala pa tayo sa campaign. Baka sabihin na iba, bakit nangangampanya na yan? Wait, automatic ko decide.
Matagal niya nang ginagawa yan na nag-iikot siya. Dahil nga gusto niya malaman ang kalalagayan ng mga Pilipino. Alam mo, dapat naman talaga nag-iikot. Ang problema, yung mga politiko, nag-iikot lang during campaign. Si VP Sara Duterte, after niyang tumakbo, nakita niyo nag-iikot-ikot pa rin siya kahit nanalo na siya. Nag-iikot-ikot siya. Tapos kinulayan pa nga ba't kaya nag-iikot-ikot? Tatakbo kayo presidente to, ganyan. Hindi. Kasi dapat talaga ang mga politiko, kasi ito, you have to understand this. Ang mga politiko, the reason why they're there is to govern. When you say govern, it means it involves people. 'Di ba? Ibig sabihin nun, kaming mga tao, magkakasama kami bilang Pilipino, bilang isang barangay. Kailangan may magsalitang isa. Kailangan may mamunong isa. Hindi pwedeng walang mamuno. Or else, chaos yan. Dapat may sinusunod. At dapat, siya ay nakikinig sa taong bayan. Ano ibig ko lang sabihin? Napakasimple niyan eh. Etong mga public official natin, hindi dapat laman lang yan ng kasino, laman lang yan ng mga party-party na may mga babae. Hindi lamang po laman yan ng kung ano-ano. Dapat yan po ay umiikot sa tao. Hindi yung puro nasa opisina. Tanungin ko kayo, yung mga politiko nyo ba, pagkatapos ng kampanya, hindi na kayo dinadalaw, pero during the campaign, halos araw-araw na andyan. Diba? Bakit? Kasi kinuha lang yung boto, tapos hindi na nag-govern. Hindi naman, ibig sabihin, hindi ka napapasok sa opisina kasi alam mo naman yung mga pilosopo, sasabihin nila, dapat nasa opisina para they can govern. Oo. Pero dapat, mas madalas siya sa tao. At yan ay isang prinsipyo na nasusulat sa Biblia. Diba? Quick to listen, slow to speak. Ano ibig sabihin nun? Dalawa tenga isa bibig. Ibig sabihin lang nun, you spend more time with the people, listening to their cries, listening to their needs, instead of staying inside your office. Simple Simpleng-simple yung prinsipyo na binigay ng Biblia. Quick to listen, makinig ka. Pakinggan mo mga tao so that you can govern. Iyan si VP Sara Duterte. 'Di ba? Nakita nyo naman yung interview na tawag dito na binlock ng hindi pinalabas ng mga media dahil nainggit, dahil na insecure. At higit sa lahat, ayaw nila ipalabas yung magandang interview ni VP Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, nananawagan ako sa inyo. Nananawagan ako sa inyo. Sigurado ko, lalong-lalo na doon sa sinabi ng mga Marines, mga ex-Marines, sinabi nila, di ba, na mga media at saka media practitioner and host and reporter ay nababayaran. Talagang imi-media blackout po nila si VP Sara Duterte. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not succeed because may social media nun. Kaya nga, di ba, tinarget si Mocha nun, kung maaalala ninyo. Kasi si Mocha ang pinaka-millions yung kanyang followers. Hanggang ngayon, millions pa rin sa Facebook. Dahil sa tindi ng nasimulan niya. Nauna siya sa lahat ng mga vlogger. Siya talagang naunang vlogger. Di ba? Millions. At kaya dahil doon, marami ang sumunod, marami ang tumulong, at kahit tayo mga netizen, hindi ito'y success lamang ng isang vlogger. Lahat tayo nagpo-post na. Lahat tayo mga netizen. Di ba? Kaya nga alam mo mga kababayan, kasi noon pa lang, ako'y aktibo na. Alam nyo naman po na tayo ay parte ng Mocha Uson Vlog at si Mocha bilang pinuno noon ay nakikita kong galawan noon. Noon talagang pag hindi nakikita ng tao, pinupost namin nun. Tapos yung mga tao naman kinakalat, sinishare. Napaka-importante nun. Di ba? At kaya din, somehow, nakatulong ito ng malaki kay Pangulong Duterte.
Ngayon mga kababayan, sinimulan na nila ang media blackout kay BP Sara. Ano ibig ko sabihin ng media blackout? Baka sabihin ng iba, binabalita naman. Oo, binabalita pag may masama. Pag may kaya silang i-twist, pag may kaya silang i-angle, yun ang kanila binabalita. Pero pag maganda ang kanyang sagot, mga interview, hindi binabalita. Kasi alam nyo, mga kababayan, nakita nyo naman yung interview ng SM9 do sa aming kay BP Sara Duterte. Doon talaga lumabas yung kanyang reason bakit siya tatakbo. Yung kanyang puso at panawagan tumakbo. Lumabas doon eh. Marami nga ang nag-comment doon, talaga napaiyak sila eh. And literal, kung hindi ko lang kaharap si BP Sara Duterte, malamang naiyak din ako. Kaya lang kasi very yung powerful yung niya, yung aura niya eh. Medyo intimidating. Alam mo naman, tayo, mayabang na tayo eh. Malakas na yung natin eh, yung banat natin. Pero nung nakaharap ko siya, para talagang, alam mo yung may anointing. David eh, alam mo yun. Ganon eh. Di ba? Talagang literal. Sabi ko nga, eto talaga, magiging pangulo ito. Pero, ngunit datapat subalit, mamaya ikikwento ko sa inyo ang maaaring dahilan na hindi siya maging pangulo. Dahil may nabalitaan tayo. O, panoorin pa natin to ha. Tuloy. Wala na po nang makuha na detalye nito. Kung saan niya pag-travel, diri pa doon sa Grabe oh. Yan ang tinatawag na organic, wag magpanik. Kasi yung media ngayon nagpapanik na, pati yung mga alam nilang may sorry, yung mga kurap merong paglalagyan eh, di ba? Eto pa, tingnan niya, papakita ko sa inyo to. Ay, sorry. Ito. Grabe, no? Saan ka na nakakita ng ganyan? Saan kayo nakakita? 2026 pa lang. 2028 pa yung eleksyon. Pero grabe na. Kaya nga sabi ko sa inyo, finish na eh. Tapos na laban. Maniwala kayo sa akin, tapos na laban. Wala na. Kasi simula pa lang ito Hindi niya pa sinasabi yung kanyang plataforma. Hindi niya pa sinasabi yung kanyang magagawa. Kasi alam mo, ganito bakit siya lumakas? I-analyze natin, bakit ba lumakas si BP Sara Duterte? Alam mo, dito ko nakita talaga na gumalaw ang kamay ng Diyos Ito ipapakita ko sa inyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang malakas si Pangulong Duterte. Sobrang lakas ni Pangulong Duterte. Si BP Sara Duterte medyo sakto lang. Di ba? Kasi nga, para bagang yung mga tao, they are parang admiring BP Sara Duterte because she's the daughter of PRRD. Aminin na natin, doon nagsimula yan. Kasi hindi naman natin kilala. I'm speaking not from a Visayas or not from Visayas, not from Mindanao. I'm speaking as a taga-Luzon. So, ibig ko sabihin, ito yung perspective. So, hindi ganun kalakas si BP Sara Duterte. Kasi nandyan ang kanyang tatay. Pero kung makikita ninyo, bakit nadala si Pangulong Duterte sa The Hague? Dito kasi, unless yung pinaka malakas na pinagdedependehan nung lakas nung yung anak niya ay mawala, hindi lalakas ito. 'Di ba? Sabi ko nga nung bata tayo ito kwento ko lang ito kinikwento ko ito kagabi. Sana makinig kayo, maganda ito para sa lahat ng nakikinig dyan. Kasi nag-usap kami ni Jack, kinikwento ko sa kanya. Kasi siyempre, nademanda siya, di ba? So, pinayuhan natin siya. Sabi ko sa kanya, alam mo Jack, ganito lang yan. Simpleng-simple lang ang buhay. Ang buhay, scripted na yan. Ang buhay, nasusulat na yan. Bakit? May revelation Ano ibig ko sabihin? Everything that is happening to us is predestined.
Meron ng plano ang Diyos sa tao. Diba? Sabi nga, diba, I have plans for you, plan to prosper you and not to harm you. Doon sa mga nagtitiwala. May plano na yan. Scripted na lahat yan. Ngayon, bakit ka dumadaan sa mga pagsubok? To build your character and to build your character for you to be able to face yung mga darating na trials and mga darating na mga plans. Halimbawa, personal experience ko ito ha. Personal experience ko. Ako po talagang mamas boy ako. Doon ako lumaki. Sa nanay ko, talagang sobrang mahal ko nanay ko. Kami yung kasi yung kapatid ko, si Utol, yung mas matanda sa akin, yung Coach Oli. Mas matanda yun ha. Mas mukha lang bata pero mas matanda yun sa akin ng 3 taon. Siya more on sa syempre, unang anak siya eh. Dalawa lang kami. Tapos meron akong isang kapatid. Basta isa pang kapatid. Pero talaga yung simula, dalawa lang kami. Okay? Nakalimutan ko na yung tawag doon, sorry pero love kita na kapatid ko. So, dalawa lang kami nung una. So, syempre si Utol, yung mas malapit sa tatay tsaka sa nanay, ganun. Ako yung pangalawa na. Dito medyo busy na yung tatay ko. So, mas close ako sa nanay ko noon. So, talaga ako, mamas boy ako. Tapos nung nagka-cancer siya, tapos nung namatay siya, talagang katabi ako nun. Nandun ako and I saw it with my own eyes. Yung pangyayari na yun. I did not understand. Iyak ako na iyak. Siyempre, nanay ko yun, love na love ko yun. Tapos nung namatay siya, sabi ko nga sa sarili ko, bakit Lord? Diba? Bakit? Hindi ko kaya nawala yung nanay ko. Ganon. Tapos dun ko lang na-realize na minsan kailangan dumaan ka sa ganon at tanggalin yun for you to be stronger. Diba? Kasi may mga kakaharapin kang bagay sa mundo na ito. At that time, hindi ko nare-realize yun. Gets nyo? Kasi siyempre, pagka ganon ka marami sa atin dumadaan sa ganyang problema. Hindi mo ma-realize bakit ka dumadaan sa problema na yan. Sa dami-dami naman ng problema. Oo, meron na doon yung pagsisisi kasi kasalanan ko, kasi kasalanan niya. Marami. At ang demonyo, di ba? Sabi nga, accuser of the brethren. Yan ang trabaho ng demonyo. Kasi ganito. Sisisihin ka, di ba? Ganun yun Pero tandaan mo may plano. So, nung time na yun, na-build yung character ko. And I didn't know na ito pala yung patutunguhan ng aking buhay. Na may mga mas matitindi pang pagsubok. Kailangan ko maging independent. Kailangan ko humarap ng sobrang daming kaso. And sabi ko nga kay Jack noon, alam mo Jack, sa simula talaga medyo mai-stress ka, mapapraning ka. Diba? Malulungkot ka. Whether you like it or not, it's part. Sabi ko, ang tawag dito, yung go with the process. Na malungkot o minsan ma-depress o okay, go with the process. Pero always remember this, after this, you will be stronger. Yan ang importante. Kaya nga ako, sa dami na ng kaso ko, nakalimutan ko na ako ilang bilang siguro mahigit mga 10, ganun. Lahat naman na-dismiss. Ngayon, iniisip ko, okay, so, kung magkakaso ko para, okay, sige, another, dagdag, ganun. Pero syempre, natuto tayo sa mga lesson doon sa mga kaso na yun. Pero, alam mo yun, lumakas ka ngayon kasi alam mo may kakaharapin ka pang mga pagsubok sa buhay. Alam mo, ganun na nangyari kay VP Sara Duterte. Minsan hindi natin ma-explain bakit ang isang bayaning pangulo, bakit ang isang pangulong umayos ng bansa natin ay dadaan sa ganitong problema. Dadaan sa ganitong pagsubok. We do not know, but God knows. And I think one of the reasons na nangyari yun, para kay VP Sara Duterte. Hindi nakalipad ng todo-todo ang agila nung naandyan si Pangulong Duterte. Pero nung nawala si Pangulong Duterte at nadala sa dahig, doon talaga yung wings ni VP Sara Duterte tumindi. Tapos, tumindi pa yung pagsubok.
Sa tindi ng pagsubok, pansinin niyo yung pagsubok niya, kesa na bumabagsak siya, mas lalo siyang inaangat. Kasi hindi siya nadala. Hindi siya alam mo yun, hindi siya yung humina. Hindi siya umatras. Lalo siyang tumapang. Dahil doon sa pagsubok na yun. At nakita ng mga Pilipino yun. Habang yung bumabanat sa kanya, si Romualdez, si Marcos, bumabagsak unti-unti. Alam mo, whether you like it or not, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Sabi nga, there is a battle in heaven. Battle na talagang nangyayari between good and evil. Ito na sobrang kasamaan, sa tingin ko, tingnan niyo yung nangyayari, pumapayat sila, stress yan eh. Gawa ng stress yan. Maybe they're not saying or maybe they're not admitting it. Pero subconsciously, in their minds, in their hearts, kaya bumabagsak ang katawan niyan. Physical is a sign of stress. Tingnan ninyo, si Boss Dada, si Jay Guevara, tsaka yung mga kasama ko, mga stress sa buhay. Mas mukha pang matanda sa akin. Joke lang, kahit matanda. Mas matanda ako sa kanila lahat eh. Pero mas mukha silang matanda. Stress sa buhay. Napasok pa, animal ka. Hindi, totoo naman eh. Pagka yung, tinan nyo, bumabagsak ang rating ni Marcos, ni Romualdez, si BP Sara, nakita nyo? Parang lalo siyang kumikinang. Mas lalo siyang blooming, ika nga. Hindi, honestly nakita ko na siya noon. During the campaign of PRRD 2016, nakikita ko nasa side lang yan. Nasa gilid-gilid. Panoorin niyo yung mga rally, nasa gilid-gilid lang yan. Hindi siya ganyang ka-blooming. Hindi nga siya masyadong pinapansin eh. Pinapansin siya kasi anak siya ni PRRD. Pero ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko, Madam, pwede. Hindi, totoo, nung nakita ko siyang, ganda nito ni Madam na iba na talaga. Mas lalo, doon mo makikita, ay grabe. God did something for this person. God prepared BP Sara Duterte. Nakita niya, talagang na-prepare, piniprepare siya. Kasi alam mo, sabi nga nila, ano ba ang katangian ng presidente na kailangan? 'Di ba? Kailangan matalino. Kailangan firm sa kanilang prinsipyo, yung kamay na bakal, yeah? Tapos kailangan strong din pagdating sa emotional, no? Lahat 'yan dinaanan ni BP Sara Duterte ngayon. Yung talino, nakita niya yung galawan ng pamahalaan, kung paano nagkakaroon ng korupsyon. Yung firm dito, kahit i-impeach siya, talagang firm siya. Kahit binabatigo siya kaliwat kanan, naging firm. Yung emotions, ngayon lalong lumakas. Alam mo yung sinasabi nila nag-breakdown si BP Sara Duterte during the Zoom meeting ng mga, hindi ako kasali doon nung vloggers doon. Alam mo, 'di ba doon parang yung emotion niya matindi. Pero ngayon makikita mo firm. Makikita mo yung emotion niya. Grabe, sabi ko, binago siya. Binago itong babaeng to. Kaya nga sabi ko, finish na. Bakit? Yung mga tao na realize na VP Sara Duterte is a strong woman. Is a strong person. Nakita ng tao yun. Tapos, si VP Sara Duterte, yung kanyang karakter na build, lumakas. Talagang umaayos yung kanyang karakter. 'Di ba? Talagang hinanda siya. Alam mo, sorry wag kayo magagalit if I keep on saying na this is God's way of doing it. Pasensya na, I'm not a religious person. Hindi ako ako po ay hindi alam niyo naman, nagmumura ako, pero pagdating ko sa ganito, nakikita ko yung galaw ng Diyos talaga sa kanya. Ang lupit kasi ito yung mga bagay na sabi ko nga, bakit pinabayaan ng Diyos na ang Pilipinas ay magka-Marcos? Ibig bang sabihin nun, hindi mahal tayo ng Panginoon?
Huwag nating kakalimutan, nung tinawag si David and Goliath, naalala ninyo? Sabi ni Zechariah, yung prophet, sabi, ikaw ang inanoint na susunod na hari. Ang tanong ko nga sa sarili ko, ba't di siya naging hari kagad-agad? Sinabi mo pa. Hindi naman, kasi it took time. He was anointed, pero it took time before he became king. Marami pang taon ang dumaan. Alam nyo kung bakit? He was trained. Trained physically, he was trained mentally, how to govern. He was trained by facing a lot of problem. Remember, yung asawa na pinipilit ipakasal sa kanya, tapos yung naging asawa na rin niya pero pinahiwalay sa kanya. Yung nagtago siya, ang daming pagsubok na dinaanan ni David before talaga siya naging king. Pero ang tanong, bakit sinabi nung una? At bakit hinayaan pa ng Diyos tumagal yun? Kung mahal ng Diyos ang Israel, bakit niya hinayaan tumagal yun? Because God is teaching the people of Israel o the Israelites and David. Moses. Ito sa part ni Moses, ganun din ang ginawa. Tandaan ninyo, alam ni Moses nung na-discover niya na Hebrew pala siya, nung na-discover niya na hindi pala siya full-fledged na Egyptian o hindi siya talaga royal. Ibig sabihin, hindi siya dun sa royal family. Remember, kinuha lang siya dun sa batis. Hindi talaga siya royal. Supposedly, dalawa sila dun, di ba? Hindi siya yung dapat. Pero nung nalaman niya at nakita na niya at sinabi na sa kanya, kinausap na siya ng Diyos na siya ang susunod na alam mo, susunod na magpapalaya sa Israel. Alam mo, it took a lot of years pa para magpaikot-ikot siya sa wilderness. Matindi yun, Pinangakuan ka ng Diyos tapos pinaikot-ikot ka. Ano yun? Hindi, isipin mo yun, Bakit? Ibig bang sabihin, gusto ng Diyos na mag-suffer pa yung mga Israelites doon? Kasi remember, alila sila doon. Iba ang alila nun. Pag sinabi mong alila, wala kang karapatan, wala lahat. Bakit pinatagal pa? Meron na siyang inanoint na magpapalaya sa Israel. Because of two things. May tinuturo siya doon sa mga Israelites at may tinuturo siya kay Moises. Now, balik tayo sa Pilipinas. Bakit pinabayaan ng Panginoon na maging presidente si Marcos? May tinuturo ang Panginoon sa mga Pilipino. Tama na ang Marcos. Kasi, remember, nung panahon na si Marcos Sr. ay pinano doon, hati pa ang mga tao. May mga nagsasabi pa na bayani siya. May mga nagsasabi pa na okay siya. Tapos sinasabi pa nga nila, the sin of the father is not the sin of the son. Ganun pa iba mali. Di ba yan yung prinsipyo nila noon? Naalala ko yung mga, kayo kung sabihin yung mga abogado nagsabi niyan. Banat ba? Huwag mo nang balikan yan. Di ba? Tapos ngayon, ladies and gentlemen, nakita natin, na-experience natin yung paghihirap mula sa kamay ng mga Marcos. At alam mo, sabi nga nung isang kakilala kong, ayoko na sabihin kung sino, pero malupit ito. Basta, agila ito. Sabi na, hindi natatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Never na sa kasaysayan. Tatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Maybe, I'm not saying this is what God is teaching us. Maybe that's the reason why we had a Marcos. Para ma-realize natin na yun talagang ginawa ni Marcos Sr., ginawa din ng kanyang anak. So, wag naman natin hayaan ng another Marcos. Tinuturo, although, merong mga matatigas na ulo ng mga Pilipino. Remember, nung panahon ni Moises, ang daming miracle na ginawa ng Diyos, signs. And the Israelites realize this, experience these signs. To the point, imagine this Ako hindi ko maintindihan nung bata ko nung bata ko bakit nangyari to To the point imaginein mo
nakita mo na nahati ang tubig, ang dagat. Nakita mo with your own eyes. Wow! Kung ikaw yung Israelites na dumaan sa gitna at nakita mo nahati yung dagat. Nakita natin lahat yun eh. Napanood natin lahat ng mga bata tayo. Nakita mo yun. Pero remember, nung umakyat si Moses doon sa Mount Sinai ba yun? Tama. Basta, kung ano mang, sorry huwag kayo magagalit. Minsan nakakalimutan ko kasi dala na katandaan. Yung mountain para kunin niya yung 10 Commandments. Anong ginawa ng mga Israelites? Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng Baal, yung parang hayop na gawa sa ginto para sambahin. Sabi ko, nung bata ako, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ganito ba ka tanga itong mga tao na ito? Nakita na nila yung miracle na ginawa ng Diyos sa kanila, and yet, hindi sila sumunod. Alam mo, maraming dahilan kung bakit. One, it is impossible to be saved only by grace. That's the thing. People will always commit sins even if they see na gumagalaw ang Diyos sa buhay nila. Dito sa bayan natin, even if nakita na natin na palpak ang Marcos Sr., palpak ang anak, meron pang iba sigurado ako na ipupush pa yung kapatid. Hindi sila natuto sa kasaysayan. Kasi nga, yun nga eh. Yung panahon nga noon eh. Ang tinding mga miracle na nakita nila with their own eyes. Nakita nila yun. Na-experience nila yun. Pero, nagloko pa rin sila. Hindi pa rin sila sumunod nung nandun na sila sa mountain. How much more ngayon? Panahon. Na nakita na nila ang isang Marcos Sr. Palpak. Yung Marcos Jr. palpak. Meron pang iba dyan na magpupush nung kapatid. But, at least, marami nang nagising. Na dati ay nagpabudol at ngayon na-realize nila tama na ang Marcos. Pangalawa, ito yung pangalawa. Nasa tingin ko this is just my opinion. Hindi porket kasama ni BP Sara Duterte ay matik ng iboboto natin. Sa tingin ko, yun yung pangalawang lesson na makukuha natin dito. Kasi nga, tandaan ninyo, in-endorse din ni BP Sara Duterte si Bongbong Marcos. So ngayon, mag-iisip gayon ng tao. Ito'y pagtuturo sa atin na mag-isip tayo. Not only with BP Sara Duterte, kahit sino pang i-endorse ng kahit sino hinayupak dyan, si Andrew Iman yan. Andrew, humanap ka ng pangit. Sana humanap ka na hindi kurap. Di ba? Di ba? Hindi necessary, automatic na boboto natin yung tao na yun. Yun yung lesson na natutunan natin. At sa kabilang banda, sa tingin ko talaga, inayos ng Diyos yung karakter ni BP Sara Duterte. For sure, marami siyang natutunan dito sa mga pangyayari na pambabati ko sa kanya. Marami siyang natutunan. Aside from nagising na yung mga Pilipino at nakita nila kung sino talaga ang tunay na servant of the people, mismo siya nakita niya yan. Nakita niya sa kanyang mata kung ano ang mangyayari sa mga politikong binaboy o winalang niya ang mga Pilipino. Kaya nga I'm seeing hope. Pero we have to pray. We really have to pray, people. Kasi ito na yung sasabihin ko. Ito na. Marami tayong naririnig-rinig na opinion. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero meron talagang matinding threat daw kay BP Sara Duterte. There are 3 plans. I will tell you now. 1, impeach. Number 1 yan, i-impeach si BP Sara Duterte. Iyan ang kanilang bubuhos ang pera dyan. Kaya nga, good thing lumabas yung 18 Marines. Na mamaya pag-uusapan natin. Kasi nga, yung 18 Marines ang magdi-discourage kung sino man ang magdi-deliver pa doon sa mga bubuhusan ng pera. Lalong-lalo na sa kamera. Diba, kita natin eh. Doon talaga bumuhos ang pera.
Kasi hindi naman madaling itago yan. Mahirap yan, mali-maleta yan. Una yun, impeachment. They will do it. That is for sure. Second, alam niyo ko ano? Meron talagang threat. Pag hindi pumasang impeachment, iyayariin si VP Sara Duterte. Yan talagang we have to pray for God's protection. Remember, even David, the anointed one, sabi nga ano yun? Nakalimutan ko na yung exact term. Parang God's, apple, basta, nakalimutan ko na. Basta, love na love niya si David. Di ba? May danger na pinagdaanan. But through prayers, God will protect. Remember, He is the mighty warrior more than anything else. 2, impeachment. 2 is ganun si VP Sara Duterte. Bantayan natin. Ito, legit source, yan mismo ay nanggaling sa kanya. Hindi, baka mamaya tanungin ako, alam mo pala, sino yan? Tanong nyo sa kanya, siya mismo nagkwento. Pangalawa yon. Pangatlo, COMELEC. COMELEC will decide. Totoo yan. Kaya ladies and gentlemen, we have to really make noise na dapat mawala si COMELEC Chairman George Garcia sa COMELEC. That's why we support Attorney Jordan Pizaras, yung nagdemanda sa kanya, yung malakas na at maprinsipyong abogado na nagdemanda ng disbarment case kay COMELEC Chairman Garcia. At kalampagin natin ang Supreme Court na sana ay tugunan yung disbarment case. Kasi pag na-disbar siya dyan, hindi na siya, matatanggal na siya bilang COMELEC Chairman. Kasi ang requirement ng COMELEC Chairman ay dapat abogado. So pag na-disbar siya dyan, matik tanggal siya dyan. Sasabihin ng iba, paano kung palitan din naman ng tuta ni Marcos? Oo, pero matatakot na yun. Kahit papaano, magkakaroon na yun ng takot. Kasi, remember, ang COMELEC is, tatagal ito Hindi siya pwedeng tanggalin ng susunod na Pangulo. So, tatagal to, aabot na to kay VP Sara Duterte. So, malaking factor yon na baka matakot na siya, mag-ingat na siya, hindi na siya gumawa ng kalokohan. Diba? Kita nyo naman mga kababayan, di ako nagsabi niya na yung mismong, diyan tayo pupunta, mismong 18 ayan, basahin natin. COMELEC Chairman George Garcia tumanggap din umano, allegedly, ng mali-maletang pera. Umani ng atensyon sa social media ang bahagi ng joint affidavit ng 18 na dating Marines na tumutukoy sa umanong mga binigay ng maleta. Ito, papakita ko sa inyo. Kasi napaka-importante nito. Kaya ako dito na sabi ko, grabe ito. Alam nyo kung bakit? Kasi may affidavit sila. At ito po ay detalyado. Hindi ito kwento. Sa matter pa kayo, talagang ayan. Ito yung number 34 doon sa may highlights. Nagkaroon ng 2 meeting si Zaldico at George Garcia sa Midas Hotel. Mga Brad, hindi ito kwento-kwento. Isipin nyo ito. Detalyado ito. Merong lugar. For sure ako, lahat ito nakuhanan na nilang ebidensya. Malamang sa malamang may video sila. Diba sabi na nga nila may mga video sila? Sa bawat meetings na ito ay binigyan si COMELEC Chairman Atty. Garcia ng tig-2 medium size na mga maleta o may kabuang 4 na maleta. Sana all. Ito pa,
Binabanggit pa dito, pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan naming papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. If we really want to know the truth, if gusto din nating pasinungalingan ito, sa tingin ko handa silang harapin. Sabi nga nila, ito ang huling gerang aming haharapin. Handa nilang harapin ang husgado. Handa nilang harapin ang Senado. Kaya nga sana, buti na naman meron ding sinampang hearing. Ito, pakita lang natin 'to ha. Ito. Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos ang money delivery scheme umano na ilang dating sundalo na nagtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Naghain ng resolusyon si Senadora Marcos sa Senado para rito. Kahapon humarap sa media ang ilang dating sundalong kasama ang abogadong si Attorney Levito Baligod. May pinakita silang salaysay nila sa media. Dati raw nilang kasamahan si Orly Gutesa na nagpakilala naman noong security aide ni Ko at naghatid daw ng mga pera na kickback umano sa flood control projects. Humarap na noon sa Senate Blue Ribbon Committee si Gutesa. Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses sila nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga mambabatas, taga-media, kay Comelec Chair Garcia at iba pang personalidad mula September 2022 hanggang 2025. Tingin nila, aabot ng mahigit 800 billion pesos ang na-deliver nilang pera. Idinawit dito ni Baligod ang Pangulo. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, dapat dumaan sa legal na investigasyon ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Si Comelec Chairman George Garcia naman itinanggi ang paratang sa kanya ng grupo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang at iba pang nabang. So eto na nga, titingnan natin ngayon si Tuta Soto. Tuta Soto, kalampagin natin yung mga mga senador natin, lalong-lalo na si Tuta Soto dahil siya ang Senate President. At kung papayagan niya na magkaroon ng Senate probe dito sa 18 na Marines at siya maglalagay kung saan papasok committee yan baka naman ipasok din niya yan sa Blue Ribbon. Naku po, nandun yung kanyang partner na si Pinky Lacson. Alam mo naman si Pinky Lacson, tapang-tapangan lang yan, pero alam naman natin Pinky yan, si Lacson, di ba? Hindi, alam nyo ladies and gentlemen, dito natin malalaman. Kasi tandaan ninyo, kung ikaw yung Senate President, kung ikaw yung Senate President at sinabing ikaw mismo ay tumanggap, sinabi yan sinabi siya na tumanggap din siya, nagdala rin siya, di ba? Nakatanggap ng 5 malalaking maleta. Kung sinabihan ka niyan, aba, kung ako yun, tangino, patatawag ko ito mga to. Patatawag ko to, hearing tayo. Prove to me that nakatanggap kayo ng 5 maleta. Ng 5 maleta ako pala. Di ba? Pero pag hindi mo pinatawag o hindi mo pinahearing at hindi mo pinahintulutan itong resolution na ito, may ibig sabihin nun. Talagang pinagtatakpan mo o talagang itinatago nyo. Kasi kung hindi totoo yan, andaling pasinungalingan yan. Sabihan nyo ako na meron akong 5 asawa. Hindi, di ba? Halimbawa, may nagyaki sa akin. Banat Bay, meron ka daw 5 asawa at meron kang 5 anak na hindi sinusustentuhan. Totoo. Lalibel ko yan. Tapos magre-request ako sa ng DNA test. Di ba? Sigurado kung panalo ako. Diba? Kasi wala akong asawa talaga hihingi ako doon sa kung ano man, yung ahensya ng gobyerno na naglalabas ng marriage certificate.
i-require ko ng hospital kung saan ko pinanganak yung bata. Di ba? Kasi nga, alam kong sigurado kung wala akong asawa. Sigurado rin ako walang anak. Malas nun pag kamukha ko. Maglabas nakasombrero, nakasalamin. Di ba? Malas. Ibig ko sabihin, ganun ako katapang. Di ba? Pero kung sigurong sabihin si Banat Bay kumain ng crispy pata kagabi. Siya ang kumain doon sa kainan ng restaurant. Medyo magdodoble isip ako. Bakit? Kasi talagang kinain ko yung crispy pata. Talagang ginawa kong pulutan yung crispy pata Medyo yan. Hindi ko papayagan na may hearing na ganun. Sino ang kumain ng crispy pata? Hindi ko papayagan. Delicates. Kaya Soto, kung talagang wala kang tinanggap na 5 maleta, matapang kang haharapin. Huwag mo kaming bibigyan ng rason at sasabihin mong ayaw mong paggamit ang Senate para sa politika. That's bullshit. Ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, Soto, that's bullshit. Gago! Kung yan ang irarason nyo. Pero kung magkakaroon ng Senate probe tungkol dito sa 18 na Marines na ito, ako mismo papalakpak sa'yo na matindi. Kung papayagan nyo. Hindi. Sabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganito tayo dito, hindi tayo tumitingin ng kulay. So kung inalaw mo itong Senate probe na ito na mangyari at hindi under sa majority. Huwag kasi under sa majority. Pag under sa majority, wala, sasalsalin na lang naman ni Pinky Lacson niya. Mahilig pa naman yan sa pagsalsal. I mean, wait pag ginamit ko yun, kasi alam ko masamang salita sa Bisaya yung salsal, di ba? Pero sa dito kasi ginagamit talaga yan. Pag sinabing salsal, ibig sabihin yung parang sa balita, pag ang isang news sinasalsal tong balita, pinapaulit-ulit, kung ano-anong nilalaro doon. Yun ang ibig sabihin ng salsal sa Just to be clear, I'm just being clear. Baka sabihin yung bastos ng bunganga mo, Banat Bay. Bastos ka naman, pero hindi itong paggamit ko yung salsal, ibig sabihin nun, yung parabagang kunwari lang lalaruin, kunwari lang maghihiring pero sasalsalin lang pala, wala naman palang gagawin. Wag sana. Pag binigay mo yan kay Pinky Lacson, wala na, obvious na. Kasi kontrolado niya yung hearing Ibigay mo yan kay Barcoleta o kay Amy o kung sino man, kay Cayetano. Sige. Sa minority dapat mo ibigay yan. Pero kung ibibigay mo lang yan dun sa majority, wag na. Lukuhan yan. Kaya, alam mo, itong sinabi niya ito, basahin nga natin. Kasi matindi ito At ito again, nasa affidavit ito nung ng mga 18 Marines. Ito, nakasulat mismo. Andali lang hinahanap natin. Kasi, Chotomate. Uy, wala. Ito. Yan, sabi dito. Kami, si Orbilio, Galapon, at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-size na maleta sa... pati pala si Legarda. Nasa siya ko tapos letter E. Kami, kasama si Zaldico ay nag-deliver ng... kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. So ibig sabihin, talaga meron daw itong si Soto. So Soto, pag hindi mo dininigyan sa Blue Ribbon, wag pala sa Blue Ribbon, o sa any chairmanship ng minority, may ibig sabihin yun. Di ba? May ibig sabihin nun. Kaya, wag mong i-block to. At sana yung mga senador na magsalita kayo pag tinabla ito ni Soto kasi may ibig sabihin yun, di ba? Ito pa.
Ayan, oh. Hindi ako matitinag sa manggagawa-gawang atake. Itong Ambalita, grabe din, ano? Ang talagang nilagay, Pastor Abante, hindi Representative Abante. Kasi sa bagay, di nga naman ito nanalo. Ito ay bunga ng COMELEC. Hindi nyo napansin? Di ba? Ito kasi meron akong alam eh. Hindi ko na nasasabihin. Kasi madadali tayo dyan. Pero remember si Mocha sa sa Maynila. Si Mocha kasi merong talagang survey, formal survey, hindi ito survey sa kalsada, formal survey ito ng mga survey company at lahat ng kandidato ay nabibigyan yan during the campaign. From the very beginning up to the very end, laging it's either top 3 o top 4 si Mocha as councilor. To the point nga, remember, alam naman natin ng INC din, malakas. Lalong-lalo na dyan sa Tondo. Tondo yung distrito ni Mocha eh. Yeah? Sobrang lakas. Kasama po siya sa in-endorse ng INC. Ganong kalakas. So sabi ko nga sa kanya, sure win yan. 7 ang mananalo. Top 3, top 4 ka. O sabihin mo na pumunta ka sa 5 o 6. Siguradong pasok ka. In-endorse ka pa ng iglesia. Sobrang lakas pa. Pero alam nyo kung saan siya napunta? I think top mataas. More than 10. Lagpas siya. Nung mga nagsabi sa akin, may nabumulong na sa akin yan na yan. Minagic yan kasi alam na Duterte yan. Tingnan mo nga yung mga ginawa sa congressman. Yung mga congressman ni Isko. Kasi landslide si Isko dun eh. Kung matatandaan ninyo, last presidential election na tumakbo siyang presidente, hindi siya tumakbong mayor lahat, isa lang ang lumusot ata. I think isa lang ang lumusot. Correct me if I'm wrong, mga taga Maynila. Lahat ng in-endorse niya, panalo. Isa lang ang hindi. I think councilor yun. Ang hindi nanalo. Tandaan niyo, hindi pa siya tumatakbong mayor nun. Ibig sabihin, hindi siya nag-house to house nun. Nationwide ang ikot ni Isko. Ang nag-house to house lang nun, yung mga tao lang niya, yung mga kumakandidato. Imagine niyo, nanalo lahat yun. Dumaan ang 3 taon, walang ginawa ang pamamahala ni Hani Lacuna sa Maynila. Talaga nagsisi ang mga Manileño sa pamahalaan ng Manila for that past 3 years. Nakita ng mga taga Manila yon. So dapat sana mahina na. Oo. Sa mayor, alayo, landslide talaga si Isko. Landslide siya. In-endorse ni Isko ng mga congressman at kanyang sariling congressman. In-endorse pa ni BP Sara Duterte Sangka pa. Alam mo, nagkakagulo nun sa Maynila pag pumupunta si BP Sara Duterte. Sobrang nagkakagulo. At yung mga tatlong, specific nito hindi ko alam yung iba yung 3 distrito na in-endorse ni BP Sara Duterte at kalaban niya, si Chua, yung isang pangit at saka ito si Abante. Yung 3 na yon talagang binanata ni BP Sara Duterte. Halos yung 3 na yon dikit na dikit. Yung isa, panalo. Panalo talaga yung kandidato ni Isko. At yun yung kay Abante. At yung kandidato ni Isko na 3 beses na naging councilor, na ang issue nila ay Chinese daw. At 3 beses niya nang napatunayan na hindi siya Chinese, na talagang Pilipino siya. Namit ko nga Pilipinong-Pilipino At sinabi na ng COMELEC, ilang beses na, kaya nga siya nagka 3-term na councilor Mantakin mo yun. Tapos biglang binago ni Chairman George Garcia na, oy, mali yung desisyon ng COMELEC, Chinese ka. Tinanggal. So itong 3 congressman na 3 bumanat kay BP Sara Duterte sa Quadcom, lahat panalo. Itong 2, si Chua tsaka yung mukhang si Prag ang tawag nila dun. Nakalimutan ko na, hirap ng pangalan nun
Sobrang dikit ang agwat. Alam mong minagic. Kasi ang lakas nung dalawa na yun eh, yung in-endorse ni ni Isko na kandidato na congressman. Ang lakas nun. Tapos imaginein mo, nag-iikot sila nun. Sila Isko nun, nag-iikot. Kasi kung mahina yun, di sana maliit lang ang diferensya ni Isko tsaka ni Hani Lacuna. Hindi eh. Well, antindi na ng factor nun ha. Sila in-endorse ni BP Sara Duterte, nag-ikot sila, sobrang taas ni Isko. Tapos biglang yung difference ng pagkapanalo lang ng mga congressman na taga-Quadcom, maliit lang. Lokohan yun. Sobrang lokohan yun mga kababayan. Doon mo makikita ang tinatawag na Comelec magic. Gago! Oo. Kasi nga, bakit? Ngayon, dahil dito sa 18 na Marines na lumabas, kita natin, yung tatlo na yon nandun sa kanilang affidavit na tumanggap ng maleta at yung mismong di umano daw, Comelec chairman ay tumanggap din. At para bagang reward na kailangan manalo kami kasi bumanat kami kay BP Sara Duterte. Ganun po katindi ang Comelec magic sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, ako sana lang, ito ay aking panalangin na talagang bantayan natin at suporta natin si Attorney Jordan Pizarra sa kanyang pagdidisbar dito kay Comelec Chairman Garcia. Kalampagin natin at manawagan tayo sa Supreme Court. Supreme Court, we have to deal with this. Sana sana po ay inyo nang tugunan. Ako nirerespeto ko pong Supreme Court. They are the supremest judge. Ano ibig sabihin nun? Sila talaga ang magsasabi kung ito'y batas o hindi. O ito'y tama o mali. Sila yan. We respect highly the Supreme Court. But now, sa mga Supreme Court judge natin, kung meron sa inyong mga kamag-anak nila na nanonood dito, we beg you, please attend to this. Kasi nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin dito. Nakasalalay sa kamay nyo. Kasi nakasalalay sa chairman ng Comelec. Gago! Si BP Sara Duterte. Hindi ko sinabing ipanalo nyo si BP Sara Duterte. That's not my point. Let's give back the power to the people. The next performance will start momentarily.